So, what else guys, tingnan pa natin. Eto pinag-iingat kayo, mga kapiksi, pinag-iingat kayo sa, paglalabas ng pera at saka sa mga bagong opportunities. Actually, may mga bagong opportunities na dadating sa inyo guys 'no, pero, again, kapag may opportunities, you either make it or break it, 'di ba? Every time na may dumadating na bagong opportunities, it's okay na you take the chance. But bago mo gawin 'yon, always niyong pag-aralan, always niyong timbangin yung mga sitwasyon kasi hello guys, hello Aries, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is full moon kapalaran para ngayong um, July to August. Guys, para sa Aries, Sun, Moon, Rising sign, and Venus. Yung ating full moon guys ngayong July ay sa July 29, tapos yung next na full moon naman natin ay sa August 28 mga kapiksi. So ang reading na to ay para sa period na yan. And ang pamagat ng ating full moon guys ay back moon mga kapiksi. So ito yung ating moon message para sa inyo guys, no, you're very close to achieving your goal. Wow. So ibig sabihin na to, malapit na malapit nyo nang ma-achieve yung mga goals nyo. As long as nagpa-persist kayo mga kapiksi, wala namang hindi kayo ma-achieve sa buhay no. Basta nagpa-persist kayo, consistent kayo guys, you take one step at a time, you show up for yourself every day. Yun yung palagi kong sinasabi. Hanggang sa talagang mag-manifest or sumakses kayo or ma-achieve niyo yung mga goals nyo sa buhay. Mga kapiksi, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Sometimes okay lang ng manega, guys, no? Pero balik agad mga kapiksi sa pagiging positive and huwag mawalan ng pag-asa, guys. Excuse me. So, attune to the moon, mga kapiksi, I know that I'm on the right track, no? So, i-comment nyo na rin yan, guys, sa comment section. I know that I'm on the right track. Sabihin nyo yan sa sarili nyo, mga kapiksi, every time para ma-boost yung inyong inspiration, yung inyong energy, mga kapiksi. Okay? Now is a good time to review your plans. So, kung may mga plano kayo, kasi guys, no, officially, nasa second half na tayo ng 2026. Kung meron kayong mga sinet na goals for 2026 tapos hindi nyo pa na-achieve, wala pa kayong nakikitang success or whatsoever, guys, balikan nyo yung mga goals nyo, yung mga strategy nyo, yung mga plano nyo, no? Tingnan nyo, guys, kung saan kayo nagkukulang, kung ano yung mga dapat nyong gawin, kung ano yung mga kailangan nyong i-adjust. And kung nagbago, no, baka kasi nagbago na rin yung mga goals nyo. Kasi sa buhay natin, normal lang na nagbabago yung mga gusto natin sa buhay, mga kapiksim. And you have to keep the momentum going as you move towards your dreams. Kailangan pasulong. Paurong is paatras, pasulong is paabante, di ba? So, paabante lang tayo, guys. Kaya dapat doon natin fino-focus yung energy natin every single day. Doon sa pag-abante natin towards our dreams, no? You take one step at a time, guys, no? Every day, palagi. Every day, guys, no? The more na nagpo-focus kayo sa desires nyo, the more na pinupush nyo siya para mag-manifest, okay? So, stay focused. Yan yung pinaka-importante sa lahat, guys. Kasi nakakalimutan yan. Most of you, nakafocus kayo sa mga reklamo nyo sa buhay, sa mga hanash nyo sa buhay, mga kapiksi. So, you have to stay focused, guys. Okay? It's a good time to start a new project. Kung meron kayong mga bagong projects na gustong simulan, guys, ito na yung tamang panahon. The best time was yesterday, pero if you missed yesterday, guys, the next best time is today, okay? And you need to get back into good health habits, mga kapiksi. So, dapat mapanatili yung ating good health habits. So, pag health habits, guys, lahat yan, di ba? So, sa health habits, yung pagkain ng tama, pag-exercise, paggalaw, and yung pagpapahinga, no? Have enough sleep, proper sleep, adequate sleep,
At saka yung mental health din guys, yung health is hindi lang physical, no, even mental, mga kapiksi, spiritual din, ganyan, okay. So lahat yun dapat inaalagaan natin, guys. So comment down below if naintindihan niyo yan. Ito naman ay sa love, tingnan naman natin yung mga energy surrounding your love situation o yung mga nakaka-impluwensya sa love life nyo, Aries. So, gifts, no? Yeah, ibig sabihin nito, maaring regaluhan ka ng jowa mo if mayroon kayong mga partner or specific person. Pwedeng nililigawan din kasi kayo, kaya you are receiving gifts from your person. Pwedeng dahil may mga specific occasion or talagang gusto lang ng person mo na pasayahin ka. Kaya gusto kanyang regaluhan or bigyan ng gift, mga kapitsi. Okay? So, samantalahin nyo. Samantalahin niyo kasi yung ibang partner hindi nagbibigay ng regalo, mga kapiksin. Alright, so another message, Aries, is ito naman ay triangle. Ito yung love triangle, mga kapiksi. Ibig sabihin may third party, guys, no? So, pwedeng third party na mga mistress or kabet. Pwede rin mga third party na mga ibang tao like or ibang sitwasyon. So, pwedeng mga barkada, sugal, trabaho, ganyan. Sometimes in-laws, nagiging triangle din. But ito yung balakid, no, sa relationship, mga kapiksi. Alright? So, nagkakaroon ng balakid for some of you. And another message for you, Aries. Ito yung dark male, si Papa P. Sa henerasyon namin, guys, no? Sa mga henerasyon ngayon, pasensya na, hindi ko nakilala yung mga artista. But, yeah, so pwedeng he or she yung relationship nyo. Pwede rin ibang lahi, mga kapiksi, no? Pero, yung mga tipong kayo mangging kaligatan, mga mala-adonis, guys. So, it's either ikaw yan or yan yung person nyo, Aries. Okay, so, comment down below if naka-resonate kayo dyan, guys. And shuffle natin to, hanapin natin yung energy ng Aries habang sinashuffle ko to, guys. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo yung mga available courses natin sa ating channel. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte, guys, meron tayong money shaker curtain, guys. Super liit na bode nito, pero super effective and super powerful, mga kapiksi, at saka ito. So sa mga interesado, guys, ito yung ating WhatsApp number. Chat nyo lang ako dyan, mga kapiksi. Alright, so Aries, kaya nirepresent ng King of Swords. Dito sa deck na to, ang fire element ay nirepresent ng sword suit. Meron din dito another presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, eto guys, this is both positive and negative. Yung nakikita nating negative, mga kapiksi, eto, may mga emotional pain at may mga regrets na pinagdadaanan kayo. Probably sa relationship, guys, no? Kasi nga, diba, kanina, nakita natin na may mga triangle, energy dito. So, third party energy which is giving you this emotional pain at saka pagsisisi na rin, guys, no? So, yeah, meron kayong mga regrets, pinagsisisihan. Perhaps meron kayong mga naging desisyon na nagawa na hindi maganda or mga basta something na pinagsisisihan nyo. So, nagsisisi naman tayo, guys, kapag ka nakakagawa tayo ng hindi maganda, diba? So, and for some of you, pwedeng kayo rin yung may kasalanan, no? Kaya merong regrets dito, mga kapigsi. So, if you feel like you owe someone an apology, mag-sorry kayo, guys, no? Syempre tayo, pag tayo ang sinaktan, gusto natin makarinig tayo ng sorry.
kung ganun din yung ibang tao, kapag sila yung nasaktan, gusto rin nila makarinig ng sorry from you. So, if you feel like kayo yung nakasakit, mag-sorry din kayo mga kapiksi. And kung kayo naman yung sinaktan, guys, no? You really have to let go, no? And heal on your own, mga kapiksi, okay? And matutong magkaroon ng acceptance and forgiveness even though they're not asking for forgiveness. Kasi merong ibang tao talaga na hindi marunong mag-sorry. It's either nagigilty sila or makapal lang talaga yung mukha nila. So, pero kayo, hindi nyo deserve na masaktan ng paulit-ulit dahil lang sa mga kasalanan na ginawa ng ibang tao sa inyo. So, you have to let go of all those emotional pain sa puso nyo, guys, kasi hindi nyo deserve na masaktan, mga kapatid. Okay? Alright. So, and eto naman, guys, eto may mga mamamanifest kayo. For some of you, you're starting to take accountability sa buhay nyo. Parang mas lalo kayo nagmamature. Tsaka mas lalong lumalakas yung loob nyo ngayon, guys, no? So, parang meron kayong mga bagong sisimula ng mga bagong proyekto, especially ngayong, parang mga goals nyo ito, guys, especially ngayon na nagsisimula na yung second half ng 2026. Kung hindi kayo nagkaroon ng progress dun sa first half ng 2026, guys, parang itong second half, dito na kayo mag-i-initiate, no? Dito na kayo kikilos, dito na kayo mas magiging responsible sa buhay nyo. You will take charge of your destiny, mga kapiksi. Alright? And meron din kayong may mga magbubulong din sa inyo, guys, ng mga magagandang opportunity pagdating sa pera, no? So, parang maaaring may kumontak sa'yo. Let's say, for example, kaibigan mo or kakilala mo na, baka gusto mo mag-apply ng trabaho, may nagtatanggapan sa amin, o kaya naman, yung mga referral, o kaya mga extra income, baka gusto mo tong subukan. So, merong magko-connect sa'yo, may kukontak sa'yo, mga kapiksi. But, syempre, guys, no, hindi porket kinontak ka, go na lang. Dapat pag-aralan nyo rin kung mga legit ba yung ino-offer sa inyo, di ba? Para hindi rin kayo mapahamak, guys, okay? Alright. And ito naman ay, this is abundance of love and happiness sa loob ng tahanan, sa loob ng pamilya. Very harmonious relationship. At saka sa mga friends, no? Community. Yan. So, nararamdaman nyo, parang nakakahanap kayo ng community where you belong, Aries. Alright. So, what else, guys? Tingnan pa natin. Ito, pinag-iingat kayo, mga kapiksi. Pinag-iingat kayo sa paglalabas ng pera at saka sa mga bagong opportunities. Actually, may mga bagong opportunities na dadating sa inyo, guys, no? Pero, again, kapag may opportunities, you either make it or break it, di ba? Every time na may dumadating na bagong opportunities, it's okay na you take the chance. But, bago magawin yon, always yung pag-aralan, always yung timbangin yung mga sitwasyon. Kasi sa panahon ngayon, guys, usong-uso yan, di ba? Yung mga scam, mga manloloko, lahat na lang ang pwedeng gawin para makapanloko. And until now, ang dami pa rin naloloko. Yun yung nakakalungkot kasi ang dami pa rin nauuto, ang dami pa rin naloloko. So, wag na kayo magpaloko, guys. Wag na kayo magpaloko, especially pagdating sa pera, mga kapiksi. Okay? Alright. And eto, guys, nararamdaman natin din dito na pagdating sa kaperahan, medyo peaceful naman yung energy nyo. Guys, no? Ibig sabihin nito, hindi kayo masyadong nag-worry pagdating sa pera, guys. Very peaceful lang yung energy nyo. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy lang din yung magaan na daloy ng kaperahan sa inyo, Aries. Okay? So, this is something that you should be grateful for, guys. Alright, so yan ang reading mo for tonight, Aries. Comment down below if naka-resonate kayo. For more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin itong video natin, guys, about
Money Shaker Jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.